Sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak, hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Pagpalain po tayo sa pangalan. Di ba maaari po tayong mag-apo sa presensya ng Panginoon? Praise the Lord. Kaya niyo po ang mensahe ito na aking pong ibabahagi ay aking pong pinamagatang minamahal kong mga anak. Mga minamahal kong mga anak. Maraming napapaisip tayo, no? O napapatanong, bakit po ba, Pastor, Father's Day na ba? Of course, hindi pa po, no? Third Sunday, ang Father's Day, hindi ako nagkakamali, ay June 16. But yes, today is Lord's Day. Can you say Amen? And sa third Sunday, it's the same. It's Lord's Day. At yes, pinili ko po ang text na ito, Galatians chapter 4, verse 19, na I believe ay in line sa ating tema, the big one. The big one. Kaya nyo, no, i-refresh natin ang ating pong memory sa mga napagtalakayan ako na naibahagi na natin. Again, the big one, no, sa buhay na ito ay hindi yung the big one na tinutukoy ng P-box, kundi ang kasalanan. Narito ang lahat ng sanhi, ng pagkakasala. Narito si Satan, ang manunukso. At kung inakakala natin, no, na baka sakaling magbago naman si Satan, no, with all his frustration, with all his kabiguan, no, na lahat na ginawa niya marahil, no, para magtagumpay laban sa Diyos. Of course, he will not. Pero yes, kasi hindi po siya magbabago sa kanya pong nais, sa kanya pong layunin na ang tao ay tulak sa pagkakasala, maging masuwayin sa Diyos. Again, do not expect, no, na si Satan, siguro mas mabait na siya ngayon, no, bumabait na siya ngayon, no, dahil sa marami niyang kabiguan, no, implying all his best, no, pero sabi ng unang Pedro, no, na he is like a roaring lion looking for someone to devour. Again, ang mundong ito ay punong-puno ng kasalanan. Nandito ang sanhi ng pagkakasala. Nandito si Satan ang manunukso. And yes, even as believer, tayong mga mananampalataya, no? Hindi lamang tayo tinawag, no, na tayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan, kundi tayo ay binalaan na tayo ay mag-ingat na hindi tayo mahulog sa pagkakasala. Kami say Amen? And so, yes, Satan can still influence believers to sin. You and I still have the tendency, you and I, no, tayong mga mananampalataya, still has a tendency to commit sin. Kaya dapat tayong mamuhay, magtyaga, maging maingat, na mamuhay tayo ng maging banal, maging matuwid. Kaya kung di po tayo magiging maingat, tayo ay madali mahulog sa tukso o sa pagkakasala. Kung maalala ninyo sa ating pong team ng first month of the year 2024, next slide, ito po ang naging tema natin for the first month ng taong ito, spiritual growth. At inisa-isa natin, first Sunday, Bible study, second Sunday, prayer, third Sunday, worship, and then fourth Sunday, pinagsama natin ang service and stewardship. All this, no, ay binigay ng Diyos as means for you and I para tayo makapamuhay ng banal sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan, na narito ang tukso, narito ang lahat ng sanhi ng pagkakasala. And so, kung hindi natin ito siseryosohin, no, na gawin o observe itong mga spiritual disciplines, yes, no, tayo ay, if not madalas, ay madadaig ng kaaway. Tayo ay mahuhulog sa pagkakasala. Again, tayo ay nabubuhay sa mundong ito with the big one. Kaya sabi ko nga madalas, kung gusto nyo maging perfect, no, pasundo na kayo kay Lord. Doon, walang the big one. Walang kasalanan, walang sanhi ng pagkakasala.
2 Timothy chapter 2, ayan yung munang basahin ko muna po ito as part of my introduction. 2 Timothy chapter 2, 21 to 22, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Let me pause, bago ko basahin yung verse 22, this tells us, na iniinvolve ng Lord sa ministry ay ang mga Kristiyanong intentionally na nagsisikap pagbuhay ng pagtuwid ng banal. Kayo say amen? Again, let me read it again. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang, verse 22, kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong gawing matuwid, tapat at mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Now, in our text, in Galatians chapter 4, verse 19, minamahal kong mga anak, where I get my title, dahil sa inyo'y minsan pang nagdaranas ako ng hirap tulad ng babaeng manganganak, hanggang sa ganap kayong mahubog kay Kristo. Sinasabi na ang sulat nito ni Pablo para sa mga taga-Galacia ay kinoconsider na mad letter. If you read the whole letter, mag-isilang naman ito, 6 chapters, as you read it, you can sense na si Paul ay merong galit. At yes, galit, holy anger. And if you will compare sa iba pong niyang mga sulat, 13 letters sa kanya sinulat sa New Testament, at ito nga po, if you will read, you can really sense and you can really feel na si Paul ay galit. Now, you may ask, Pastor, galit pala si Paul dyan, malamang, mga sinasabi niyan, out of emotion lang, out of galit, at malamang sa malamang, mga sala ang masasabi niya. Well, with Paul, I believe, hindi po, dahil unang-unay, of course, he is inspired by the Holy Spirit. Can you say Amen? Can you say Amen? Amen. And yes, Ephesians chapter 4, verse 26, sabi niya, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Hindi niya sinabi, huwag kayong magagalit. Kung sinabi niya, kung kayo'y magagalit, maaaring yung ginusulat niya ito kasi siya'y nagalit din. May mga pagkakataon siya'y nagalit din. Pero sabi niya, yes, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Let me go through, babasahin ko lang itong mga ilang talata that really expresses yung kanyang, yung emosyon na meron dito si Paul ay holy anger. Halimbawa sa chapter 1, pagkatapos ng kanyang pagpapakilala at pagbati, verse 6, ganito na agad ang kanyang pananalita. Nagtataka ako kung bakit kay dalili ninyong tumalikod. I'm reading chapter 1, simula verse 6. Hindi ko na-plinas yung mga talata kasi medyo mahaba yung babasahin ko. Nagtataka ako kung bakit kay dalili ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahan loob ni Kristo. At kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo. Kaya ito sabi niya, parusahan nawa siya ng Diyos with exclamation point. Sinabi na namin ito sa inyo, inuulit ko ngayon. Parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa sa tinanggap na ninyo. Bago ko magpatuloy sa verse 10, here makikita po natin ang pangunahing dahilan kung bakit po sinulat ito ni Paul sa mga taga-Galacia ay ang mga mananampalataya sa Galacia, sila ay tumalikod sa mabuting balita at in-embrace o pinaniwalaan ang ibang balita. Here, as apostle, representative of Jesus, nagalit si Paul, not dahil tinamaan ng ego niya o ego, kundi nagalit siya dahil ang mga mananampalataya sa Galacia,
tinalikuran ang mabuting balita. Again, verse 7 and 9, ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. I'm not Paul. Pero yes, whenever I hear professing believer, nagsasabi ng ganito, sige kapatid, huwag kang magpatuloy, baka maiwan ka pagdating ni Lord. O kaya, ayaw kong lumiban sa gawain dahil baka hindi ako maligtas. Have you said these words? O minsan naiisip niyo ba ang mga salitang ito? Ito ba ang mabuting balita? Na magsisimba ka, magpapatuloy ka para maligtas? Yan ba ang mabuting balita? You may say, sige pastor, hindi na ako happy ng gawain. Pati linggo, hindi na rin ako sisimba. Or you may think, pastor, hindi magpaparami ng attendance yung sinasabi ninyo. Baka magpakonti pa yan. If you are here dahil you think and you will not be saved if wala ka ngayong linggo, then ibang gospel, hindi yung pinaniniwalaan. It's not the gospel of Jesus Christ. I saw a short video, isang pastor, sabi niya, ipaparaphrase ko na lang, hindi ko na maalala yung word for word niya. Nagpe-pray kami, naglilingkod kami, nagsisimba kami, nagbibigay kami ng kaloob, nagmi-ministry kami, hindi para maligtas, kundi dahil kami ligtas. Niligtas kami ng ginawa ng Panginoong Diyos to the Lord Jesus Christ, to the power of the Holy Spirit. That's the gospel filled truth. So, the gospel ang pinananaligan mo. If you think like, I have to, dahil kung hindi, I have to go to church, I have to attend lahat ng gawain, I have to pray, I have to give, I have to do good works, so I can be saved. So I can be sure na kung dumating si Lord, kasama niya ako. Kaya nga sinasara nila yung pinto ng simbahan, iba kasi pag dumating si Lord na wala sila doon sa loob ng simbahan, hindi sila kasama. That's not the gospel. Remember yung sabi ng ama sa panganay niyang anak sa parable of the prodigal son? Madalas ang napapansin lang natin yung prodigal son. Verse 28 ng Luke 15, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit ang dumating ang anak ninyong ito, nalumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang buya. Look at the answer ng tatay, verse 31. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling, at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay ng kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Ang tunay na nakaranas ng pagliligtas ng Diyos, ang tunay na nakaranas na siya'y ariing anak ng Diyos, tumanggap siya ng lahat ng blessing ng langit. Can you say amen? So we're not doing this to be blessed. We are doing this to express our gratefulness because God bless us with all the blessings of heaven. And that's make a believer happy. And that's make a believer revere God, worship God, serve God. In the case ng mga mananampalataya dito sa Galacia, what they were believing, hindi sapat na panaligan ko lamang si Jesus. Hindi kailangan kong i-observe ang kautusan like circumcision para ako'y magkaroon ng kaligtasan. Again, ganito ba ang gospel? Jesus Christ
plus law equal salvation? Verse 10 ng chapter 3. Bakit ko sinabi ito? Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong, I'm reading Galatians chapter 3. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisika ko bang magbigay lubod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Why Paul was saying this? Dahil mayroong mga nagdala ng ibang mabuting balita, mga Judaizer, sa mga taga-Galacia. They were not motivated by the gospel. They were not motivated by God. They were motivated by their self-interest, self-ego, self-service. Again, sabi sa verse 10, sinisika ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ito ang puso ng isang tunay na naglilingkod sa Panginoon. All he wants is to glorify God. Regardless mag-please o hindi ang tao. Tingnan niyo po sa chapter 4, o yung reading mula po sa Galacia, kung ano pong hugot ng mga Judaizer o ng mga mangangaral o nangangaral ng ibang mabuting balita na sinasabi ni Paul. By the way, ang Judaizer o Judaismo, they are not Christian. Ang isa sa pinakamalaki sa world religion, diba? Islam, Christianity, Judaism, they are not Christian because they don't believe in the Lord Jesus Christ as their Savior and their Lord. Tingnan niyo po yung motibo ng mga nangangaral na ito, ng mga Judaizer, ng mga Hudyo, na pilit, no, pinapangaral na hindi sapat ang pananampalataya kay Kristo. We have to observe the law like circumcision. Verse 17 and 18. Again in chapter 4. Pinapahalagahan nga kayo ng mga taong iyan, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Nais lamang nila kayong ilayo sa akin upang sila ang inyong pahalagahan. No? Kahit listen, and, ano yung hugot nila? It was not for God, it was not for the gospel, it was for them, para sa sarili. Hindi masama ang magpahalaga kung mabuti ang layunin at hindi kung kaharap lamang ninyo ako. I believe sinabi ito ni Paul, galit po siya dito. In chapter 6, the same sa Galacia, gusto lamang ng mga namimilit sa inyo, ng mga Judaizer, na kayo'y magpatuloy na makita silang gumagawa ng magandang bagay. Again, para sa sariling kapulihan, para sa sariling interes. Ginagawa nila yon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Again, para sa sarili. So, hindi kami usigin dahil sa paniniwala sa krus, paniniwala kay Kristo na siya enough for salvation. So, come on, be circumcised kayo, magpa-circumcised kayo. Hindi enough to be saved is just by believing in the Lord Jesus Christ. Verse 13, kahit na silang mga tuli ay hindi naman tumutupad sa kautusan. Nais lamang nila patuloy kayo upang maipagmalaki nila na kayo man ay tumutupad sa tungtunin iyon. So it's all self-service. You may ask, Pastor, baka din naman tinamaan din ng ego, no? Yung ego ni Apostle Paul. Dahil siya nga ay nagturo ng gospel at tinalikuran ito ng mga taga-Galacia. And besides, no, kung mamaya babasahin natin, makita natin talagang din pinagtanggol din ni Paul ang kanyang pagiging apostol. Pero, saan siya nanggagaling? No, bakit niya pinagtatanggol? Bakit niya pinapatunayan na siya ay legit na apostol? Self-ego, self-service. Tingnan niyo po, pakinggan po natin at makita natin kung saan po nanggagaling si Paul o saan po ang kanyang hugot. Going back sa chapter 1, simula verse 13, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noong bilang kaanim ng relihiyon ng mga Hudyo. Remember, he's a Pharisee. Walang awa kung inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Sa relihiyon ng mga Hudyo, tignan niyo po yung kanyang pagiging Judaizer.
Nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubhang masugid sa kaugalingan ng aming mga ninuno. Ngunit dahil, verse 15, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako'y panganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Nang minabuti niyang ihayag sa akin ang Kanyang anak upang may pangaral ko siya, sa mga hindi ako sumangguni sa sino mang tao. Sa chapter 2, beginning verse 1, makalipas ang 14 na taon, he was testifying about yung kanyang conversion. Malipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem, kasama si Bernabe, isanama ko rin si Tito, bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako ng salinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia at inilahad ko sa kanila ang magandang balitang ipinangaral ko sa mga hintil. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawala ng kahuluhan ng aking ginagawa at ginagawa pa. Kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuloy ito. Kahit may ilang huwad na kapatid na nagtangka ng gayon. Nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalagayang taglay natin kay Kristo Jesus. At tinutukoy po niya mga apostol, sila Peter, sila John, sila Santiago. Nais nila kaming maging mga alipin. Hindi, verse 5, hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit. Bakit daw? Upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. So Paul was depending yung kanyang pagka-legit na apostle, ang kanyang hugot pa rin yung mabuting balita na kanyang dala. Again, upang maingatan, verse 5 ng huling bahagi, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Ipinagtatanggol ni Pablo ang kanyang pagka-apostol, but not on the ground of self-interest, but not on the ground tinamaan ng aking ego, hindi na tinanggap yung gospel na pinangarap ko sa inyo, tinalikuran ninyo, no, kundi for the sake of the gospel. Verse 9, nakita ni na Santiago, Pedro at Juan na ang mga kinikilalang haligi ng iglesia. I'm reading chapter 2 again. Ang kagandahang loob na ibinigay sa akin, kaya't kami ni Bernabe ay buong puso nilang tinanggap bilang mga kamanggagawa. So they were recognized by the apostles, no, na si Paul ay isang apostol. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hintil, mangaral, at sila namay sa mga Hudyo. Again, it was not self-ego, it was not self-service, it was tinamaan ako ng pride ko. It was all because of the gospel. Let me go back po sa verse 8 ng chapter 1. Verse 8 ng chapter 1, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sabi, kahit kami. Probably, lutukoy niyang kami, no, hindi lamang sila Bernabe, kundi ang kapwa niyang mga apostol. Kahit kami ang mangaral, kaming mga apostol mangaral ng iba sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus, parusahan nawa kami ng Diyos. O isang anghel mula sa langit, hindi sinabing isang anghel mula sa kampo ng Satanas, kundi even galing sa langit, hindi fallen angel ang mangaral sa inyo ng iba sa Ebanghelyo pinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Think about mga religions, mga founder ng mga religion that claim na nagpakita sa kanilang anghel. Kinausap sila ni Angel Gabriel. You know, Muhammad the Prophet, Muhammad, he claimed na he was, nakausap niya si Angel Gabriel. How about the Mormons? James Smith claimed na siya'y kinausap ni Angel Moroni. Sabi siya, sabi dito ni Paul, kahit anghel pa mula sa langit. No? Abay, malabaw dumating po dito, talagang nakita na marami sa inyo nakasaksi. Talagang pastor, galing po talaga sa taas. Wala namang helicopter.
wala namang whatsoever, talaga, paniwala tayo, angel. And then, pumunta dito sa harapan at nangaral. Ano sabi sa atin ni Paul? Kahit galing pa yan sa langit, kahit anghel pa yan, pag nangaral yan ng iba, sa gospel na pinangaral namin, pakasumpain yan. Ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Chapter 3, tingnan niyo po ang mga salita ni Paul sa mga taga-Galacia na tinalikuran ang gospel. Verse 3 ng chapter 3. Verse 1 ng chapter 3. Mga hangal kayong mga taga-Galacia. Look at His word. Siguro kung sa panahon natin, marinig natin ito sa pastor, marami mag-aalis sa member ng church. Mga hangal kayong mga taga-Galacia, sino ang nakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata ay pinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. At sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Minsan sa verse 3, naging superlative. Tama ba? Nilagyan ba niya ng ano? Talagang napaka! Hindi lang hangal na this time. Talagang napakahangal nyo! Exclamation point. Kung ganitong pastor ninyo, mag-aagisan na member. Doon ako sa iba, ayoko dito, tinatawag kang hangal. No? Sa bahay na nga, tinatawag na nga akong bubu. Tapos pagdating pa sa church, tatawagin pa akong hangal. Maghanap ako ng church na tatawagin ako maganda, ang bait ko, Jesus loves you, ano man yung galing mo, whatsoever. Again, verse 3, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Wala na bang halaga sa inyong mga naranasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay pinagkaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumawa kayo ng mga himala o dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo? Sa chapter 5, again, I'm reading, no? Pakita natin, masense natin talagang si Paul ay kalipito. Sa Tagalog, we cannot say yung punctuation mark na exclamation, pero sa ibang English version, meron pong mga punctuation na exclamation expressing a feeling. Ito ay feeling of galit. Chapter 5, verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Binabalaan kong lahat ng tao nagpapatuloy tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Pero sabi ng James, kapag sinaway mo ang isa, sinaway mo na lahat. Basahin niyo ang Galatia so you will understand bakit ba binigay ang law. Is it a stepping stone going to heaven? No, it's not. For you and I to see kung anong mga kasalanan mo. And for you and I to see na kailangan ko talaga ng tagapagligtas si Kristo because I cannot make it by obeying the Ten Commandments. Pag sabi sa iyo katabi, basa-basa kasi. Okay. Verse 4, kaya nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan. Verse 7, maganda na sana ang inyong pagtakbo. Sino ang humarang sa inyong pagsunod sa katotohanan? Hindi kayo hihikayatin ng ganyan ng Diyos na tumawag sa inyo. Ang sabi nga, nagpapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Naniniwala akong sasang-ayon kayo sa akin sa bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon at natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sinumang nanggugulo sa inyo. Hindi niya pa sinasabing paparusahan kayo. You know why? Because he believes once you're saved, you're always saved. Say amen.
Laki ng biyaya ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, verse 11, mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ng pagtutuli, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung ito'y totoo, hindi na sana nila ginagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. At ang mga nanggugulo sa inyo, tingnan niyo po, verse 12, napakabigat na kanyang sinabi. Pag narinig siguro ng member ito, talagang aalis talaga ito sa church. At ang mga nanggugulo sa inyo ay huwag lamang patuli, kundi tuluyan na nilang putulin ang sarili nila. And Paul was not referring to putulin nila ang leg nila. Putulin ang anak nila. Ay, mas naman yan. Ang sabi sa iyong katabi, pupunta na tayo sa text ko. Don't worry, may na lang po. Again, Galatians chapter 4, verse 19. Next slide. Yan. Yan na ba yung last slide? Okay, pindot ng isa. Isa lang. Isa pa. Yan, pasinin natin. Himay-himayin natin itong talatang ito. Mga anak ko, my dear children. Yes, si Paul ay hindi nag-asawa. And so, wala siyang anak. But yes, marami siyang pinuring ng mga anak. Particularly, ang mga napag-ministeriwan niya ng salita ng Diyos. Lahat ng sumampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pangangaral, He owned them as His children. Inari niyang kanyang mga anak. Halimbawa, ang mga mananampalataya sa Corinto. 1 Corinthians chapter 4, verse 14. Unang Corinto, kabanatang 4:14. Ito ay sinulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang, ano sabi, minamahal kong mga anak. So look at Paul. He wrote this letter to the Galatians, so the believers of mga taga-Galacia, as he owned them as his children. Minamahal na mga anak. Sa verse 17 ng 1 Corinthians chapter 4 pa rin, unang Korinto kabanatang 4, verse 17, dahil dito pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Titus chapter 1 verse 4, napakita lang natin nilang mga talatang tinuturing ni Paul ng mga anak ang kanyang mga nabahagian ng mabuting balita. Titus chapter 1 verse 4, kay Tito na tunay kong anak sa iisang nating pananampalataya. Sa Philemon o sa Philemon verse 10, na huling bahagi, nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. So here, Paul, inaari niyang mga anak ang kanyang mga nabahagian ng mabuting balita sa sumampalataya. May mga pagkakataon, I can hear you saying, si Pastor ang ating spiritual father. Para sabi sa iyo ng taga-Edina, we used to hear, and I agree, at palagay ko all of us will agree, na isa sa pinakadakilang pag-ibig sa mundong ito ay ang pag-ibig ng magulang. Can you say amen? Do you agree? I believe. Na isa sa pinakadakilang pag-ibig sa mundong ito ay ang pag-ibig ng mga magulang. But yes, the true love that you can really show to your children is to bring your children to the gospel of Jesus Christ. Kahit ikaw na ang pinaka-best mom o best dad, hindi lang sa mata ng mga anak mo, sa mata ng mundo. Pero sa mata ng Diyos, you are not bringing the gospel to your own family, to your children. Kahit ikaw pang kilalanin ng buong mundo, the best dad, the best mom. Pero sa mata ng Diyos, you're not. Just like Paul, he was
angry, not out of selfish love, but of love of a parent to his children. Di ba mga magulang, totoo naman nagagalit tayo sa mga anak natin. Ang tingin nila minsan, madalas ang tingin nila sa atin, kontrabida tayo ng buhay nila. Pero pag bubuksan nila ang puso natin, makikita lang sana nila ang pinagbubukutan natin, pag-ibig. Pag-ibig. A parent that loves his children, tunay yan siyang nagmamahal sa kanyang mga anak. Ang pinakananaisin niya, ang kanyang mga anak ay maabot at sumampalataya sa magtutibay. Nag-wondering gaano karaming mga magulang ang pangunahing concern nila ay gospel for their children. Hindi natin may tatanggi. Hindi naman masama ang lahat ng mga ito. Material na bagay, cellphone, gadgets, bakasyon, and everything. Ibigay ang gusto, ang hilig. Remember, sabi ni Lord, makamtan na natin ang lahat ng yaman ng mundo. Napahamak naman ang kaisa-isa natin kaluluwa. I wonder gaano karaming magulang o kaya sa kanila na nag-i-involve ang anak nila sa isang church without minding kung gospel ba ni Jesus Christ ang pinangangaral sa church na yun. Ay counter parents, sasabihin, Pastor, okay na po ko. Kung hindi na siya umatin, okay na po siya doon. Nakakapag-gram na siya. Huh? Is that the reason why we want our children to be in the church? Para makapag-gram? Ano? Okay na po, masaya siya doon. Marami siyang friends. Masaya naman siya. Yun ba pinaka-hangarin nating mga magulang? Basta masaya yung anak ko, good, I'm okay. Kung saan siya masaya, suportahan ko siya. Maraming nagsasaya sa mundo, na one day pagdating ng Panginoon, sasabihin ni Lord sa kanila, lumayo kayo sa ating kayo paggawa ng masama, hindi kayo nakikilala. Ano po sabi ni Paul sa Galatians chapter 4 sa ating text? So again, ito'y sulat ng isang ama na nagmamahal sa kanyang mga anak. Pangalawang bahagi ng verse 19, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak. I don't know, baka gamitin ito ng mga LGBTQIA+. Tama mo si Paul, minsan lalaki siya, minsan piling niya babae. Hello, hindi po yan ha. Hindi po yan ang pagkagamit ni Paul sa kanya pong binabanggit na metaforma na nararanasan niya dahil sa pagkalikot ng mga mananampalataya sa Galacia sa Ebanghelyo para sa isang piling niya, nanay na siya ngayon na nagdadalang tao. Again, what caused Paul to agonize o maghirap as he described, parang katulad ng babaeng nanganganak. O sa mga anak, tanungin niyo yung mga nanay niyo, huwag yung tatay, kung ano pakiramdam, nung nagpuntis sila at niluwal kayo. Hindi sila makakarelate. Bagay yung mga tindok, hindi masyado makakarelate yung nanay niyo, kasi sabi ng nanay niyo, parang tumumi lang siya, pinanganak kayo. I don't know with Jen. Sakit, hirap-hirap ni Jen. Ilang araw pinag tayo. Ako, with my wife, nung niluwal niya si CJ, nandun ako. Nandun ako mismo sa loob. Lahat na pinagawa na sa akin and everything, pero takot na takot ako, kapag ako. Then, binulungan ako ng asawa ko, sabi niya sa akin, Daddy, hindi ko na kaya si Sarian na. Dahil binulungan niya ako, binulungan ko din siya, kung maalala niya, sabi ko, pilitin mo yung normal, pupunta tayo ng Baguio. Nakapag-Baguio kami, malaki na si CJ. Nakapag-Baguio ba tayo? Ayan, nakapag-Baguio kami dahil seminar. At nung makita ko si CJ, totoo talaga yung magic. Sabi niya, I don't know kung anong tamang word, no? Pero there is really magic. Meron talagang love.
The moment na I saw CJ, no, nakalimutan ko talaga literally yung asawa ko sa kanyang hirap. Kaya ngayon, pag nakikita ko si CJ, hindi naman. Para akong babaeng mga anak ko. Okay, hindi nga sabi, balik tayo sa gospel. So what caused Paul to agonize o maghirap? Kasi tinalikuran niyo yung gospel. Na for Paul, para ulit siya nag-uumpisa sa pagbubuntis. Nag-uumpisa ang mag-labor. Again, imagine gaano kahirap ang nararanasan ng isang nagdadalang tao hanggang sa iluwal. Alagaan. Kanina, buhat-buhat ko si Zia. Sabi ko, bigat na nito. Nakakaramdam na ako ng sakit sa likod. But yes, ang hirap maging nanay. Ang hirap maging ina. Kaya ako, nagigil ako sa mga anak na gano'n na lang pastusin ng kanilang nanay. You don't know how your mother suffered for you. All mothers would say na yes, pastor, napakahirap. But yes, masaya. May joy. Wala nang pinanganak si Siya, wala nang ginawa si Jen. Picture. That the best ever nangyari sa akin is you. Ba't sasawin? Eh, napakasaya eh. But yes, bago niya naranasan yun, si Shattered anak. Ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Galacia, may sakit, para akong manganganak ulit sa ginawa ninyong pagtalikod sa gospel. Paul was not saying, of course, no, na because of what he did, na binahagi niya ang gospel, naligtas ang mga taga-Galacia because of what he did. Of course, no. Kundi ganun kalalim sa puso niya, no, kay Paul, ang pagsampalataya ng mga Galacia sa gospel. Kaya ganun na lang din yung sakit ng talikuran nila ang gospel. Paul was not claiming, no, ako nagligtas sa inyo, ako nag-share ng gospel sa inyo, di ba? Ang sakit naman yun. Kung hindi ko sinira ang gospel sa inyo, hindi kayo maliligtas. Tapos kayo pinalikuran ninyo. Hindi po ganun ang mugot ni Paul. That he never, no credit all what he did for the sake of the gospel sa kaligtasan ng tao. He always say, it's a grace of God. It's Christ alone. Christ alone. Yes, Paul suffered a lot sa buhay pananampalataya. Si Lord Jesus mismo nagsabi ng ganito in Acts chapter 9. Acts 9, verse 15, ulit sinabi sa kanya ng Panginoon, si Ananias ang kausap dito ni Lord, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hindi, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya, referring to Paul, ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Basahin niyo na lang ulit, if you want to refresh your mind, 2 Corinthians chapter 11, simula verse 16, lahat ng naranasan niyang hirap, alang-alang sa Ebanghelyo. But yes, hindi niya yun credit, hindi niya yun dinala sa sarili niya. Sabi niya, kung hindi sa akin, hindi kayo naligtas. Kung hindi ako, hindi kayo maliligtas. Sa last na part ng kanyang second to the last verse ng Galatia, verse 17, kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ni naman ang aking mga paghihirap sapagkat ipinapakita ng mga pilat sa aking katawan na ako'y lingkod ni Jesus. And yes, he was referring, no, hindi lamang sa mga sakit ang damdamin na naranasan niya, even yung literal na pilat sa kanyang mga katawan. Ilang beses siya tumanggap ng palo ng 39 times. Paul never credit o boasting o binibidan ang lahat ng sacrifices that he did for the sake of the gospel, for the sake ng mga tinuturi niyang anak. Hindi kailanman niya ginagdag ang mga sakripisyo na ito na to credit na sa kaligtasan na natanggap niya o natanggap ng mga taga-Galacia.
Kaya nga siya galit na galit eh. Walang ibang gospel. Jesus is enough. So never in his mind, no? Naisip niya na kaya kayo naligtas because of what I did. In chapter 2, verse 21, 5 minutes I will end. Chapter 2, verse 21, hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ng pagkamatay ni Kristo. Hindi siya nagmumukul, hindi siya nagsasakit ng kalooban. Iligtas ko kayo, mapapahamag o hindi. Kasi nalikuran niyo yung gospel, it's all Christ alone, justification by faith alone. Wala, hindi kautusan, kundi sagahan ng biyaya ng Diyos. Walang kabuluhan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo. It will say na kailangan natin sumunod sa kautusan so to be saved. Inulit niya sa chapter 4, verse 14, huwag nawang mangyari sa akin ay pagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Alala ko ang isang pastor, si Alistair Begg. He was talking about yung taong nakapako sa krus. Ginagawa niya ng konting kwento. Bakit ka papapasukin sa langit? Do you know about theology, about justification by faith? Do you know what? Sasabihin lang ng tao ito, sinabi sa akin ni Jesus, today you will be with me in paradise. That's the gospel. Jesus Christ alone. Tapos na ako sa mga tininin niyo. Hanggang sa huling bahagi ng kanyang salita, hanggang sa verse 19, hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Paul is determined to father them, committed siya na maging magulang sa kanila, and so ganoon na lang siya ka-affected sa nangyari. Kaya si Paul sumulat sa kanila. As we know, si Paul ay missionary, going from one place to another, bumabalik sa mga lugar na pinupuntahan niya. If not, siya sumusulat. Kaya marami siyang sulat, 13. Again, gaano karaming magulang na ganito ang hangaring panalangin para sa kanilang anak na sila'y lumaki, lumago sa pananampalataya sa Panginoon. I hope we are not being our children here para sabihin na I'm good, I'm a good father, I'm a dear father. No, I'm bringing my children to God, for I want them to know the gospel, to believe in the gospel. You may ask, Pastor, hindi naman natin magagawang baguhin ang mga anak natin, di ba? Si Lord lang naman talaga yun. Yes. But God provided us the means para lumago sa ating pananampalataya. At pinag-aralan natin yan first month ng 2024. Spiritual discipline that even Paul practiced. Yung mga spiritual discipline na yun. This is discipleship. Ang maranasan natin to be born again is God's work alone. Kayo say amen? Katulad yung pinanganak si Sia, wala yan, hindi yan nagpakita kay Jen o kay Kevin na panganak ni Buntis mo ako, walang gano'n. Walang tayong kinuntribute whatsoever to be born again. It's all God's. Pero nung tayo naging mga alagad na ng Panginoon, discipleship, sabi nga, it takes two to tango. We obey, we submit to the work of the Holy Spirit. We submit to His Word. Binigyan tayo ng mga disciplines o ng mga responsibilities na dapat natin gawin para tayo makapamuhay sa mundo nito with the big one. Manalangin, dumalo sa mga gawain, magbuhay-buhay ng salita ng Panginoon, magpanalanginan, pagministeryo, etc. Masahin ko na lang ito para hindi na ako magtagal. This is discipleship. Ang maranasan natin ang born-again experience of God's Word. Just like kung paano tayo pinanganak ng magulang o ina natin, wala tayong whatsoever. Dihit para ipagpuntis niya tira tayo. But to be the children, talking to the parents, as we grow, may mga responsibilities tayo sa anak.
Sila'y palakihin sa tuntunin at aral ng Panginoon. At sa mga anak, you have the responsibility to obey your parents in the Lord. Lumayas, paano kung ginawa naman namin ang aming part, Pastor? Pero it seems walang nangyayari sa aming mga anak. Si Paul, the best Christian, the best preacher, the best pastor, the best apostle, in Acts 18, last verse, promise I will end. Acts 18, 5 to 6, Gawa, Kabanatang 18, verse 5 to 6, nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, inukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatunay sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Hindi po naging response po ng mga Hudyo sa Macedonia. Verse 6, nang sila'y salungatin at taitin ng mga ito, ipinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin yon mula ngayon sa mga hintil na ako mga naral. Even Paul, the best pastor, naranasan niyang ma-reject ang sa kanyang pangangaral. So sabi niya, bahala kayo. Kasalanan niyo na yan. Kayo naman na nagot kayo. But yes, we as parents, we will not give up until our last breath ng ating mga anak ay maakay natin sa Panginoon. And yes, not even our mga anak, kundi mga mahal natin sa buhay. And yes, I myself will forever dream sa aking puso. Mawawala na lang ito kapag kinuha na ako ni Lord. Na mayroon ako mga mahal sa buhay na hindi patunay na sumasampalataya sa Panginoon. And yes, as your pastor, sa biyaya at tulong ng Diyos, I will do my best para alagaan kayo to the Word of God. And I plead, let me, allow me. Araw-araw we face the big one. And yes, hindi naman tayo orphan. Hindi tayo ulilang lubos na mananampalataya. Narito ang kapatiran, narito ang mga gawain, narito ang mga pastor. Of course, with all na nabanggit natin, kapatiran, gawain, pastor, nariyan ang Diyos to the work of the Holy Spirit. And say Amen. Let's pray. Panginoon, salamat po Diyos sa iyong mga salita. Thank you Lord for reminding us of your gospel, Panginoon. Ito po Lord, salamat Panginoon na the big one, Panginoon, hindi lang po ito nag-focus sa atin ng kabuluhan dahil sa pagkakasala ng mga tao around us. The big one, Panginoon, doesn't cause us only to commit sin. Kundi yes, Lord, this will bring us to hell. This big one, kung wala kaming Panginoon na tagapagligtas. Kung hindi kayo nagbigay ng inyong kagandahang loob, ng iyong napakalaking pag-ibig, the giving your one and only begotten Son. Thank you, Panginoon. And yes, Lord, nawa, Panginoon, as you reminded us of that, to be of your gospel, nawa, Lord, magpanibago muli sa aming mga damdamin ang kalungkutan ng pagtangis. Pagtangis, Lord, hindi sa kahirapan, hindi sa karamdaman, hindi sa kaguluhan sa buhay na ito, at even ang mainit na panahon o mawalan ng panahon, Lord. Kundi ang pagtangis para sa mga mahal namin sa buhay, hindi pa sinasampalatayanan ng iyong Ebanghelyo. At pagtangis na ito, Panginoon, ay hindi lang, Lord, sa damdamin namin, maranasan, Panginoon, kundi magtulak sa amin, Panginoon, na tunay na ibahagi ang iyong Ebanghelyo. For this is your power of help and salvation for all who will believe. Lord, wala sa amin ang kapangyarihan para magligtas ng mga mahal namin sa buhay. Wala sa amin kakayahan, Panginoon, para ang mga mahal namin sa buhay sa mampalataya sa iyong Ebanghelyo. But yes, Lord, you provided us.
may bahagi namin ng iyong Ebanghelyo. Nawa, Lord, maranasan ng mga mahal namin sa buhay ang iyong Ebanghelyo. As we share it, Panginoon. And yes, Lord, sa kapanig ko rin namin mga buhay na mag-shine for the sake of your gospel, Panginoon. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin dinadakila.